Heto na, heto na, heto na, heto na! Boruto Time Skip 2 Blue Vortex Chapter 31 Spoilers. Mga God 3 na Shinju na nagngangalang Mamushi ay nagbabakbakan na nga o nagbabalagbagan na nga sa isa't isa. Mamen, nag-aaway-away na nga sila. Bang! Bira dito, kana doon. Bang! Nagsasapakan na nga ang mga wali. Bakit nga ba nagkaganon? Ano nga ba ang nangyari? Ada, mas lalo ngang naiipit o delikado sa sitwasyon nila ngayon. Boruto Uzumaki, dumating na nga at nangyaring iniligtas nga nito si Lord Kobu. So ilan lamang yan mga pare ko sa mga kaaya-ayang pangyayaring naganap na pinakita dito sa Boruto Time Skip 2 Blue Vortex Chapter 31 Spoilers. At kaya tara na nga mga pare ko at umpisa na nga natin ng talakayan na to. So bali nga ang isa sa mga pangunahing panel dito na pinapakita ay ito nga ding sneak peek sa nakaraan. Na mula nga dito ay pinapakita nga rin na umatake na nga itong isang Shinju o itong isang clone ni Mamushi at ang ito nga ay pasugod na nga din kay Lord Kobu. So kung matandaan nyo mga pare ko no, dun sa last chapter nga ng Boruto Time Skip, dito nga sa 2 Blue Vortex Chapter 30. So dahil nga galunggong itong si Koji na sa pamamagitan nga ni Inujin ay pinapasok nga niya ito sa katawan ni Kobu at sa pamamagitan nga ng palakang ito na nasa balikat nga ni Kobu ay lumikha nga ng pag-atake si Koji na dahil nga upang matamaan at magalit itong si Mamushi. So ayan nga yung last panel dun sa nakaraan mga pare ko no, dun sa Boruto Time Skip 2 Blue Vortex Chapter 30. Then now dito sa continuation, nang sumugod o umatake na nga ito, mula nga din yan o kaalinsabay nga din yan. Dito nga sinasaysay o sinasabi ni Koji kay Inujin habang ito nga ay nasa loob ng katawan ni Kobu, nasa anumang tsansa nga daw, mananatili pa nga rin daw ang isang bagay na itong katawan nga daw ni Lord Kobu ay mamamatay. Nakaalinsabay naman din daw nun, na kapag nangyari nga daw na mamatay ang katawan ni Lord Kobu, mangyaring masama nga din daw doon o madamay nga din daw si Inujin. Sa kabilang buhay nga din daw si Inujin kapag mangyaring mawala nga din daw ang katawan ni Lord Kobu. Hindi ba ganyan nga ba daw ang nangyayari kapag ginamit nga daw ang technique na ito na mind body switch technique? Na siyang sagot naman dito ni Inujin gamit nga ang katawan ni Kobu na oo, alam nga daw ni Inujin ang bagay na yon. Kaya nga lang sa sobrang kabangatan nito parang nahihirapan na nga ito na makagalaw sa kanyang posisyon. Na kaya mula nga din yan kaalinsabay niyan. Gamit nga itong palaka ni Koji sinisigaw na nga niya dito kay Inujin na i-release na nga daw nito yung technique niya at umalis na nga daw ito sa katawan ni Kobu. Ngunit subalit datapwat bago pa nga makalapit itong halimaw sa katawan ni Kobu dito naman sa kasunod na panel mga pare ko ipinapakita ay heto na. Biglang ang nakatalon nakaiwas itong katawan ni Kobu na siyang naging dahil nga upang maiwasan niya ang atake sa kanya dito ni Mamushi. Bang! Na ang pang-iwas nga din ito alam naman din natin na kagagawan nga ni Inujin. Pero kalinsabay nga din yan. Nang tumilapon nga ang katawan dito ni Kobu, sinasaysay o sinasabi nga din neto na nasaktan nga daw siya dito. At ang kinaiinis pa nga dito ni Inujin na bakit nga daw ganon? Bakit nga ba daw na parang may mali? Na may hindi nga daw tumatakbo ng tama o hindi gumagana na naaayon? Na hindi nga din daw niya kasi magawa na makagalaw na maayos sa katawan na to. Nakalinsabay naman yan dito nga sinasabi ni Koji na ano nga ba daw ang ginagawa nitong ni Inujin? Ano nga ba daw ang binabalak nito o ano nga ba daw ang kanyang pinaplano? Na siyang sinagot naman sa kanya dito ni Inujin na tumahimik nga daw si Koji, wag na nga daw itong magsalita pa dahil lalot kung nasa ganitong sitwasyon nga daw sila na kung hindi nga din daw nila nagagawang protektahan ng mga ganitong klase ng tao ano pa nga ba din daw ang purpose o ibig sabihin ng ginagawa nila at magiging wala na nga din daw saysay ang pagiging ninja nila kung ginagawa nga din daw nila ang bagay na to na magpahamak nga ng buhay ng mga sibilyan or ng mga inosenteng tao tulad nga daw ni Lord Kobu. At habang nagaganap nga ang mga eksenang yan kaalinsabay naman yan dito naman sa kasunod na panel ay pinapakita naman itong sila Ada at Daemon na dito nga pinapakita nga din na yung mga nangyari sa nagdaan na ito ngang bagay na matapos ngang gamitin ni Ada ang kanyang Senrigan nangyari nga din kasi na ang halimaw na ito nagawa nga din siyang makita o matignan nga siya ng mukaan sa magkasabay na oras na kaya nga dahil din dyan dito nga sinasabi nga rin ni Ada nasa ngayon nga daw mukhang hindi nga daw niya muna magagamit ang kanyang abilidad na Senrigan upang tignan o silipin nga daw ang mga kaganapan o mga nangyayari sa labas dahil nga daw kasi kapag ginawa niya ang bagay na yun possible nga din daw ulit na mahanap siya nito at ang malaking bagay pa nga daw na makakuha pa nga daw ito ng mga impormasyon, mga importanteng detalye na hindi nga daw karapat dapat na malaman ng halimaw na to. So ayun nga mga pare ko naiintindihan nyo naman siguro yung sitwasyon ni Ada dito na kaya nga siguro talaga na nahihirapan nga si Mamushi na mahanap o madetect si Ada na kung saan nga ba ito nagtatago dahil na nga din kasi yun sa Senrigan ni Ada na hindi niya ito ina-activate para nga hindi nga rin siya magawang matagpuan ni Mamushi. Kaya ang nangyari kay Mamushi ngayon manual niyang hinahanap
mahanap si Ada. So malamang naiyak nga talaga si Mamushi dito sa kakahanap. And it's speaking of Mamushi mga pare ko, ang kasunod naman na panel dito na pinapakita ay ito nga sila Sarah at Delta na nandito nga sa bubungan habang pinagmamasdan nga o tinitignan ng mga Mamushi dito na nagkalat habang kasama nga nila o sinasalubong nga lang nila ang mga ilang sibilyan dito nga sa bayan ng Konoha. So focus nga lang talaga sa goal itong mga Mamushi mga pare, no? Focus lang sa goal, boy. But anyway, habang naghahanap nga sila dito kay Ada, habang patuloy nga sa paggagala itong mga to, kaalinsabay nga din yan na ito ngang isang Mamushi ay nagsalita na nga o bumoses na nga na sinasabi nga nito sa isang kapwa niya Mamushi na nandirito nga ba daw talaga si Ada dito sa bayan na to, na siyang sinagot naman sa kanya dito ng isang Mamushi na wag na nga daw mag-alala itong tropa niya dahil kapag mangyaring tumingin nga lang daw si Ada gamit ang senrigan niya, malamang nawala nga din daw kahirap-hirap na madedetect nila ito o mahanap. Sa isang iglap nga lang daw, magagawa nga din daw nila na mahanap ang pinakalokasyon ni Ada, na siyang sinagot naman sa kanya o sinabi naman sa kanya dito ng kausap niya na Mamushi na ayan nga daw, yan nga daw yung tinutukoy niya na kailan nga ba daw yan mangyayari, kailan nga ba daw nila mahahanap si Ada. At kaya nga dahil din sa bagay na yan, dahil nga din sa sagot na yan, mula nga dyan dito nga pinapakita nga rin na heto na. Bang! Bigla na nga lang sinapok nitong Mamushi, itong kasama niya o tropa niyang Mamushi, nakausap nga lang niya. Binira nga ni tropa itong tropa niya. Bagsak nga itong isang Mamushi mga pare koy. At nangyaring nawasak nga o nadurog nga ang ulo nito. Aray ko! But anyway, matapos nga bumulagsak nitong isang Mamushi, kaalinsabay nga din yan, dito nga pinapakita nga rin na itong isang Mamushi nga din na kasama niya, ay bigla na nga rin siyang inatake dito, na binatukan nga siya neto, na kaya nga dahil din yan, dito nga sinasabi nga rin niya na ano nga ba daw ang ginagawa nitong tropa niya sa kanya. Tumigil na nga daw ito or baka gusto nga din daw nito na mamatay. Ngunit subalit datapwat kaalinsabay nga din na pangyayaring yan. Ang kasunod naman na panel dito na pinapakita ay heto na mga pare koy. Bang! Bumitaw nga ng katonjutsu itong si tropa na naging dahil nga upang masupok nga ng apoy itong isang Mamushi at tuluyan nga itong mamatay na naman. Aray ko! Mamen! Nagkakanaan na nga sila. Well, siguro no, ito na nga rin yung epekto ng pagiging pagiging tolongges. Kumbaga yung pinaka-epekto na nga ito ng na masyado nga nilang pagpaparami na nagiging sanhinga ng pagliit ng kanilang mga utak at dahil nga mga tolongges o bonak o mga boplogs na nga sila. Kaya ang mangyaring naging epekto na nga nito ay hindi na nga sila magkasundo. Na pati nga simpleng bagay ay hindi na nga sila magkaunawaan. So yan na nga yun mga sir. Nagkaka-output na nga o nagkaka-resulta na nga yung negative side effect ng ability ni Mamushi. At speaking pa nga din ng mga Mamushi, dito naman sa kasunod mga pare koy, ay bumalik nga dito kay Lord Gobu at dito nga ay pinagtatambakan na pala siya ng mga Mamushi. At mula nga dyan dito nga pinapakita na kinanana nga siya ng mga to. Ngunit subalit datapwat kaalinsabay nga din yan. Dito naman sa kasunod na panel ay pinapakita naman na dumating na nga dito si Boruto at mula nga dyan heto na nga. Bang! Isang wasiwas nga lang itong mga tropang Mamushi at nagkapunit-punit nga ang katawan nito. Tanggal ang mga ulo mga boy. At kaya nga dahil din sa bagay na yan, dito nga nangyaring nakaligtas nga itong katawan ni Lord Gobu at malaking salamat nga talaga dito kay Boruto na mabuti na nga lang talaga at nakarating nga ito. Naks naman mamen. Well, siguro naman na magkakaroon na nga ng kalinisan sa pangalan dito ni Boruto dahil siya na nga mismo ang nagligtas dito sa katawan ni Lord Gobu. So hanggang dyan na nga lang muna guys ang ating spoilers for today's video dahil itong mga ilang panel na nakuha natin ay yung mga translation nga dito sa nakuha natin sa mga ilang panel ay hindi pa nga rin ganun ka-accurate. Kaya waiting na lang muna uli sa ating full review mga sir para nga sa mas marami pang panel at detail by detail na per panel explanations. Hanggang dito guys, maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.